Sumimangot si Jianxing simply, seryosong nakatingin sa kanya, at itinulak ang kanyang sword, handang ipagpatuloy ang laban. At biglang nagtanong si Shan kung bakit tatlo sila. Hulaan niya, natakot ang isa sa mga disipolo nang malaman niyang si Shan ang nasa likod ng lahat ng ito, at biglang naikuyom ni Shan ang kanyang panga at idineklara na lahat iyon ay dahil kaya niyang mag-isa ang isang walang laman na shell na tulad niya. Siya ay sumipa sa lupa at tumakbo sa pag-atake, inihanda ang kanyang sandata para dito, at agad na lumitaw sa tabi ni Shan, na naghatid ng isang napakalakas na pag-atake sa lugar kung saan siya nakatayo. Nabasag ang mga bato at tumaas ang alikabok sa hangin, ngunit nang ito ay lumiwanag, natigilan si Shan sa pagkabigla, napansin na ang malapot na sangkap ay huminto sa kanyang sandata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nakasimangot, at si Shan ay tumawa, na nagsasabing natalo na siya mula nang mahulog siya sa kanyang panlilinlang. Kinokontrol niya ang substance, hawak ang sandata ni Shan palayo sa kanya, at sa isang kaway nito, itinulak niya ito. Ngunit sa susunod na sandali, si Foyer ay lumapit sa kanya at inutusan siyang isara ang kanyang bibig, na nagpahayag na siya ay hindi na isang nangungupahan. Kinawian niya ang kanyang fan, nagdidirekta ng magical attack. Ngunit tumalikod si Shan na tumatawa at ginamit ang kanyang magic para protektahan ang sarili mula sa pag-atake. Pinaputok ni Fenger. Bagamat sila ang pinakamahuhusay na alagad ng kanilang mga angkan, akala pa rin niya ay mga hanggal, at nakakunot ang noo at nakangisi. Tinanong niya kung nagustuhan nila ang amoy. Biglang nanlamig si Fenger Shan, nanginginig at pinagpapawisan dahil sa pailay, at napagtanto na ito ay lason. Habang nakatayo sila roon, patuloy na lumaban si Jianxing, sinusubukang atakehin si Shan, ngunit naglagay siya ng depensa sa kanyang harapan, at muling ngumisi. Ngunit sa kabila ng kanyang oras upang mag-react, sa susunod na sandali, bigla siyang napakunot ng noo sa pagkalito. Napakunot noon nang mapansin niyang hindi nakayanan ng substance na kinokontrol niya ang pag-atake ng pag-atake at lumipad ito at ang pag-atake ay nakadirekta kay Shan mismo. Nagulat siya at napatigilid dahil sa pag-atake. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang alikabok ay tumaas sa hangin, at nang ito ay lumipas at ang mga pira-pirasong bato ay bumagsak, sina Fenger Zun at Jianxing ay bumangon na sa himpapawid, handang ipagpatuloy ang labanan. Na napansin na walang malapit sa butas na lumitaw sa lupa, kinilig si Shan, hindi kontento na namiss nila si Shan. Bigla niyang naramdaman ang isang makapangyarihang enerhiya na kumukuha sa kanyang likuran at nanginginig, na pagtanto na ito ay makamandag na insenso. She noted that Shan really has his own tricks. At pansamantala, bumuo siya ng silwete ng usok at lumipad ng mas mataas sa hangin kaysa kay Jianxing at sa iba pa, iniunat ang kanyang mga braso sa mga gilid, na nag-iipon ng magical energy malapit sa kanyang sarili. Ang isang nakakatakot na aura ay lumitaw sa kanyang paligid, at binalaan niya na ang lahat ay walang silbi dahil hindi sila makakatakas sa kanyang lason. Pag-extend ng isang daliri pasulong, ipinahayag niya na kailangan lang nila ng 10 paghinga, at pagkatapos nito, sila ay pag-aari niya. Gayunpaman, si Jianxing at ang iba ay patuloy na nakatayo roon, bahagyang nakangiti, at hindi nagpatalo sa epekto ng mga lason. Nang mapansin ito, pinaikit ni Shan ang kanyang mga mata, na pagtantong may mali, at tinanong ang sarili kung saan nagpunta si Shan. Sa sandaling ito, bigla siyang sumulpot sa likuran niya, ibinaba ang kanyang sandata, itinoon ang kanyang magical energy at hinampas, sumisigaw na kunin niya ito. Ang pag-atake ay masyadong biglaan, at si Shan ay walang oras upang mag-react. Napasigaw siya at naglabas ng namuong dugo sa kanyang bibig at natamba. Puno ng pawis ang kanyang mukha dahil sa sakit, namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sa lakas ng pagkakahampas niya sa lupa, lumipad sa ere ang napakaraming mga pira-pirasong bato nang hindi na siya hinintay na makabangon mula sa pag-atake. Foner sumimangot si Fro at sumigaw, inihanda ang kanyang pamaypay sa atak muli at nagpadala ng ilang pag-atake kay Shan ng sabay-sabay. Hindi niya ito nagawang iwasan, dahil hindi pa siya nakakabangon mula sa nakaraang pag-atake, at nang mawala ang magic ng telepono, sumigaw si Shan, nagdure ng dugo sa lupa sa ibaba niya. Umubo siya, nakasimangot at tumangala, tinanong niya kung bakit hindi gumana sa kanila ang lason. Hindi tumugon sina Jianxing at Fenger, ngunit ngumiti lamang siya nang. Sumigaw siya na imposible, nakasimangot na tiyak,
Naisip ni Shan na napakalakas ni One Elixir, dahil ang pagiging lumalaban sa mga panlilinlang ng mga miyembro ng sekta ng Demon, ay makakatulong sa kanila na harapin ang lahat ng sila. Samantala, natigilan si Shan, nakayuko ang kanyang ulo bilang pagbibitiw, at naisip na ang lason na ito ay mas malakas pa kaysa sa nauna, at kahit na huminga ang isang tao, ang lason na ito ay maa-absorb sa balat, walang iba kundi isang espesyal na antidote ang nilikha, ni Shan mismo ay maaaring iwaksi ang lason na ito. At nanginginig siya nang mapagtanto niya ito at napakuyom ang kanyang panga, tinatanong ang sarili, sa galit, may mga sarili ba silang sikreto? Si Jianxing, Ming, na may takot, nakasimangot, ay bumulalas na ito lang at nagsimulang i-activate ang King Yuan Sword Technique. Ngunit bago niya natapos ang pag-concentrate ng kanyang magical energy, biglang umupo si Shan na may ngiti at pinunasan ang ilang dugo sa kanyang baba, tumatawa, nagtatanong, akala ba niya ito na ang katapusan? Bigla siyang tumalon sa hangin, nabasag ang mga bato sa ilalim niya, at idineklara na kasisimula pa lang ng laro, habang nag-hover. Sa hangin, na-activate niya ang Bloody Flame of Heavenly Formation, at ang malaking halaga ng magical energy sa ilalim niya ay nagsimulang mabuo sa isang simboryo. Sa loob nito ay nakulong sina Jianxing at Shan, na sumigaw, nagtatanong sa kalituhan, kung ano ang nangyayari. Kinagat ni Jianxing ang kanyang ibabang labi at napagtanto kung ano iyon, at natawa si Shan at pinaalalahanan siya na sinabi na niya na nakapasok na sila sa kanyang teritoryo. Tinawag ang unang katulong, inutusan niya itong alisin, at biglang nabuo ang lupa. Ang silhouette ng isang halimaw sa likod ni Jianxing at ang iba ay nakaramdam ng enerhiya sa kanilang likuran. Lumingon sila at natakot nang makitang ang halimaw ay lumalaki ng palaki, tumutuwid, kumuha ng mas malinaw na balangkas, at itinataas ang ulo nito. Napasigaw ito. Lahat sila ay natakot, napagtanto na ito ay ang blood puppet ng ika-6 na antas ng Purple Palace, at ang halimaw na may malalaking pangil na lumilitaw sa kanyang bibig, ay ngumisi na nakatingin sa kanila bilang inaasahan. Seryosong sumimangot si Jianxing, ayaw nang umatras. At tumawa si Shan at nagpahayag na tiyak na hindi sila uuwi ngayon, nakakrus ang mga braso sa dibdib, idinagdag na hindi rin uuwi ang duwag na nagtatago sa nayon. Itinaas niya ang kanyang palad, dahilan upang lumitaw ang flame of magical energy sa tabi nito, at sinabing nagpadala siya ng pangalawang katulong doon, na mayroong 5th level ng Purple Palace. Pagkatapos noon, tumawa siya, at kinilig si Jianxing. Nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagmura sa kanyang isipan, na pagtantong nasa panganib si Huan. Sa oras na ito, ang pangunahing tauhan ay natutulog, payapa, nakahiga sa kama, at biglang isang halimaw ang gumapang sa silid, binuksan ang bintana, at biglang natigilan, napansin na walang tao sa kama sa silid kung saan ito pumasok. Si Huan ay natutulog sa katabing silid, at tumawa. Binuksan ang kanyang mata na nagtatanong, may gusto ba siyang mag-overtime? Napangiti siya ng maluwag at sinabing masyadong malambot ang lalaking ito. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang pader na patungo sa kanyang silid, at gumapang ang isang halimaw. Nang marinig ang pagsabog, idinilat ni Huan ang kanyang mga mata, ngunit walang balak na bumangon sa kama. At ang halimaw, naghihintay na mawala ang alikabok, ay sumigaw, naghahanda na lumabas. Ngunit ang kalaban ay tumawa lamang bilang tugon. Natigilan ang puppet sa pagkabigla, namangha sa ganoong reaksyon, at sa wakas ay bumangon si Huan. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay at nagtanong, hindi ba talaga makakabalik ang kanyang kalaban kung hindi niya ito nahuli? Nakasimangot sa disgusto, bahagyang iniling niya ang kanyang ulo sa harapan upang magmukhang mas nagbabanta, at nagtanong, kailangan ba talagang kaladkarin siya ng halimaw sa mga oras na ito? Si Jianxing at Fuma ay nakikipaglaban sa isa pang puppet, at ang mga pag-atake na ipinapadala nila ay nagdulot ng mga pagsabog, na sumabog sa pulang globo nilikha ni Jianxing. Ang mukha ni Jianxing ay nanginginig dahil sa pagsisikap, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban na may matigas na Simon Got, paulit-ulit na iwinawagayway ang kanyang espada, nagpapadala ng mas maraming pag-atake patungo sa halimaw, nang mapansin ang mga pag-atake na paparating dito. Ang halimaw ay naglagay ng harang sa harap ng mismo, ipinagtatanggol ang sarili ni Colt ngumisi habang ginugulo ito sa depensa nito. Itinaas ni Shan ang kanyang sandata at si Ron mula sa likuran at akmang hahampasin, ngunit nang siya ay atake na, ang halimaw ay sumigaw at inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang sarili,
na hamarang sa kanyang pag-atake at napansin na nagawa nitong hamarang, kanyang sandata. Sumimangot si Shan, itinikom ang kanyang panga, sinamantala ang kanyang panandaliang pagkawala ng konsentrasyon, itinapon siya ng puppet sa isang tabi at napasigaw siya habang siya ay natambak, at sinamantala ito ng kanyang kalaban para tumalon at muling atake. Nang mapansin ng peking ito na sumimangot, inactivate ang Shan Chain at kumaway kanyang tagahanga, na nagpapadala ng ilang magic chain patungo sa halimaw. Ang mga kadena ay umabot doon at buhol-buhol ang katawan ng puppet, na nagyelo at nag-igting ang mga panga, lalo lamang nagalit, ng matindi, itinaas ang ulo, sumisigaw ito, na nag-activate ng aura ng magical energy sa paligid. At dahil dito, naputol ang mga kadena na nakasalo sa halimaw habang ang halimaw ay ginulo ng galit nito. Si Jianxing, na sinamantala ito, ay naglunsad ng kanyang sariling pag-atake, pinutol ang katawan ng halimaw sa dalawa. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi, tinitingnan ang kalaban na may konsentrasyon, at ang puppet, na ang katawan ay naputol sa kalahati, hinawakan ang ibabang kalahati ng katawan nito gamit ang kanyang mga kamay at ikinabot ang itaas na kalahati nito, pagkatapos ay ngumisi, pinaikit ang kanyang mga mata sa kasiyahan, pagkakita nito, nagtatakang tanong ni Jianxing sa sarili, ano ito ba sa oras na ito, tumalon ang halimaw, pinaandar ang magic sa paraang may lumitaw na phantom fist sa harapan nito, na malapit na nitong hampasin. Ito ay naglalayon ng isang pag-atake kay Fenger, na, hindi nakaiwas, ito, lumipad ng malayo sa gilid, kahit na sinubukan siya ni na Jianxing at Zian na balaan siya, nahulog siya ng hindi gumagalaw. At nang mapansin ito, nasinigaw ni Zian ang kanyang pangalan at nakasimangot. Hindi nagsalita si Fenger, at ang lupa sa tabi ng kanyang ulo ay nabahira ng dugo. At nang mapansin ito, tinanong ni Shan kung paano naglakas loob ang halimaw na hawakan siya. Sinipa niya ng malakas ang lupa, bumangon, at nagulat ang halimaw upang tumingin sa kanya, ngunit bago pa ito matapos lumiko, nilapitan niya si Ron at iniwagayway ang kanyang sandata, gumawa ng isang malakas na pag-atake na nagpalipad sa halimaw sa malayo. Nagawa pa rin itong mag-regroup sa kalagitnaan ng hangin at maingat na lumapag. At si Jianxing, na lumapag sa tabi ni Shan ay nagbabala na ang halimaw na ito ay napakalakas na sa kanyang walang katapusang pagbabagong buhay, ito ay mauubusan na lamang ng singaw sa paglipas ng panahon, si Shan ay nakasimangot, kinuyam ang kanyang panga, at ipinahayag na mayroon siyang paraan upang mapunasan ito sa mukha, ng lupa. Masiglang ngumiti si Jianxing, nagtatanong kung totoo ba talaga iyon. Gayunpaman, si Shan, hindi katulad niya, ay hindi masyadong masaya at seryosong nagbabala na. Kailangan niya ng oras upang makaipon ng lakas. Sa sandaling sinabi niya na nagsimula na siyang magtipon ng magic power sa paligid niya, at hiniling kay Jianxing na bilhan siya ng ilang oras. Siya ay humakbang pasulong, inihanda ang kanyang sword, tumingin sa blood puppet, at may determinadong pagsimangot, nangako na gagawin niya ang lahat, at binanggit na maaasahan siya ni Shan. Napansin ito ni Shan, tumawa, sinabi sa kanila na gamitin ang kanilang mga trump card kung mayroon man. Pagkatapos ng lahat, ang blood puppet na ito ay ang obra maestra ng kanyang koleksyon ng bloody techniques, at dahil dito, matatapos silang lahat. Pero bigla siyang natigilan, naiiyak sa gulat, tapos biglang nag-smirk at nagtanong, tinapos ba talaga ni number 2? Mabilis, hulaan niya na ang likha niyang ito ay talagang maganda. At kasabay nito, si Juan, na nagmamasid sa malaking halaga ng enerhiya na kumakalat mula sa blood puppet, ay maingat na nabanggit na ito ay talagang mapanganib. Nakatuon siya sa halimaw, na nakatali ng sarili niyang magical energy, na nakaupo sa mga labi ng kahoy, at napansin na halos mahuli siya. Naniniwala ang bida na hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito, at tumingin sa malayo sa pagkabigo, iwinagayway niya ang kanyang kamay, binanggit na gusto lang niyang matulog ng mapayapa, na binabanggit na hindi na kailangang gumawa ng ingay. Naglalakad palapit sa halimaw, iniabot niya ang palad niya rito, na nangangakong may makukuha siyang kapalit kung hindi ito gagawa ng ingay. Sa susunod na sandali, hinawakan ito ni Juan sa buhok at nagsimulang maglakad palayo patungo sa nabuong butas sa silid, ngumingiti habang ginagawa iyon, huminto sa tabi ng butas sa dingding, idinikit niya ang kanyang palad sa kanyang noo upang bahagyang takpan, ang kanyang mga mata at tingnan ang pulang simboryo sa dikalayuan, sa pag-unawa sa direksyon ng paghagis,
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniharap ang daliri ng isang kamay, at sa kabilang kamay, itinaas niya ang nanginginig na halimaw, nagtatanong, nasaan ito? Ang dugong papat, na napagtanto ang kawalan ng pag-asa ng sitwasyon nito, ay natigilan lamang, pinagpapawisan sa tuwa at desperado na ngumiti, habang si Juan, biglang idinilat ang kanyang mga mata, nakasimangot at inutusan ang halimaw na umalis dito. At pagkatapos noon, buong lakas na umindayog, inihagis niya ito patungo sa pulang simboryo.